Mga katoto, meron na po tayong pauwi. Alas 12:08 na po siya umuwi. Basang-basa yung pakpak. Ito po, blue bar, yung bird po tayo ng FPR. Basa yung pakpak, tingnan nyo. Ewan ko saan dumaan to. Paklak pa natin ito mga katoto ha. Yung pangit ng balibo, nabasa. Susunod babawi tayo, nagkamali ako. Sana makauwi pa yung 4 na ibon natin mga katoto. Kaklak ko muna to ha. Ito po yung sticker niya mga katoto. Ayan o. Basang-basa yung ibon natin. Di ko alam kung saan pumunta. Nagkamali po kasi tayo. Ang hirap. First time mo kong ganito. Yung kapitbahay ko nagpauwi na ng 6. Kompleto na sa kanya. Tapos sa akin yung 4 eh. Sipin mo, kanina pa siya kompleto. May mga 30 minutes na. Tapos ang ibon ko, kakaklak ko pa lang 857 yata yung clock natin eh. Nagkamali po kasi tayo. Ang ginamit po kasi natin, inalo natin doon sa tubig. Kasi dati ko naman ginagawa yung yung pagpapaligo, no? Tuwing Lunes. Pag wala kasing budget, dati yung ginagawa po namin yan, asin lang, tapos lalagyan ng Sunrox. Buong akala ko, yung Sunrox na decolor at saka yung Sunrox na puti, parehas. Nagulat po kasi ako na nag-dry po yung ibon natin, kaya huwag niyo pong tutularan. Yung mga pansyer dyan na kagaya ko, yung nagtitipid po, okay na yung Sunrox tsaka asin. Ipaligo kasi pag lang naman yan yung mga mikrobyo na nadala ng ibon natin, no, sa kanyang paglipad o kaya doon sa cage na kinargahan natin. Kailangan po kasi mapagpag yun, matanggal, matay po silang lahat para hindi po sila dumami, kasi doon po nag-start yung sakit ng ibon eh. Kapag dumadami na po yung mikrobyo, yun po, nasisira na po yung immune system niya. Kaya ulitin ko uli, kung kayo po ay walang pambili ng mga glutathione o kaya pampaganda po ng balahibo, pwede nyo naman po kunin sa patuka. Huwag nyo pong gagayahin yung ginawa ko po na yung Sunrox sa decolor. Huwag nyo na po, X na po yun ha. Huwag nyo pong gagayahin. Bunga akala ko po kasi pwede yun, kasi first time kong ginawa. At least natuto po tayo, no. Nandito ako, linag ko po ito para huwag nyo pong tularan. Kung wala po talaga kayong pampaligo dun sa ibon nyo, iwasan nyo na po na gumamit ng Sunrox Bandicolor. Nagkakaigihan po tayo. Sana po matutunan nyo po yung nangyari sa akin. Ayoko pong mangyari sa inyo. Nakita nyo naman po yung ibon. Kasi doon sa inagisan po natin, maulan doon. Dito lang po sa Las Piñas, ang maaraw. Bandang Lucena niyan, parting norte, palayo pa doon, maulan. Kaya yung ibon mo, kapag ka-dry po yung balahibo niya, ang mangyayari po niyan, parang foam, yung sponge. Pag tinamaan po ng ulan yan, madali pong mag-absorb ng tubig yung balahibo ng ibon natin. Ang tendency niyan, may hirapan silang lumipad, tapos matatakot sila, may stress. Gagawin niyan, dadapo. Bago pa man yan maisipan niyang lumipad, kapag okay na po, hindi kagaya nung madulas po yung balahibo ng kalapati natin. Pag tinamaan niya ng ulan, kahit gaano po kalakas ang ulan yan, siyempre sa bilis, maaaring matapos niya yung bugso ng ulan, malampasan niya. Kaya nga lang, kapag dry po yung ibon ng kalapati po natin, malabo po, maaari pong bumagsak siya. Matatakot siya, dadapo. Ang tendency po niyan, mag-aantay po siyang matuyo. May oras po tayong inaantay, kaya huwag niyo pong tularan yung ginawa ko. Mali po yun ha. Sana may natutunan po tayo dun sa nangyari sa akin. Huwag niyo na pong gagayahin. Marami pong salamat sa mga subscriber ko at saka non-subscriber. Sana po meron po tayong napulot na aral. Good luck po sa susunod na karera. Kahit pa paano sa 4 na niload natin, meron na po tayong isa. Maaga pa naman, alas 2:10 pa naman ang ating cut-off. Umaasa pa rin tayo na madadagdagan po yung ating magiging clock.
Ganun na lang po mga toto. Sa susunod na vlog, sa susunod na video, magkita-kita po muli tayo, no? Siguro sa linggo. No, mas maganda sana kapag live, kaya lang isa lang ang telepono natin. Siguro sa susunod, pero bubuhayin po uli natin yung channel na to para mayroon po tayong ma-share sa mga newbie o bagong banshare. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Peace.